Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, kabayan. Taurus, tao na nakakonect sa'yo. Maaring tayo is vice versa, ha? Huwag nyo ipilit kung hindi sa inyo to. Kuha tayo ng Hidden Oracle. Maaring ikaw to, or siya, or into your relationship. Mistake! Andun yung mga misunderstood magkasama man kayo o magkahiwalay kayo, nagkakaroon kayo ng gano'n, no? Maaring na may misalignment kayo or maaring nahandun yung iba na biktima kayo, hindi kayo nagkaintindihan, ganyan, nagkakaroon ng trouble o may mga unexpected na mga nangyari o sitwasyon sa inyong dalawa. Magkasama man kayo o magkahiwalay kayo, may mga turmoil talaga na nangyari, ganyan. Nagka-mental turmoil, ano? As in, may mga nalaman sa iba sa inyo, no? Maaring ganun, may mga shocking revelation sa iba. Sa iba is, ano lang naman, maaring na may misalign kayong dalawa. Sa nakita ko dito. Tingnan natin ang, tao na nakakonect kay Taurus. Ano ang message mo kay Taurus? Palagi, minsan kasi nagba-vice versa ang ating reading, kaya i-connect mo ang sarili mo. Message mo kay Taurus. Tao na nakakonect kay Taurus. Gusto ba nito magsalita o ayaw? Ayun. Unfinished business. Sa iba sa inyo, siguro nahandun yung situation na para sa'yo or para sa kanya, nahandun may mga unfinished business. Kayong dalawa na hindi pa totally na-resolve. Ngayon, we still have things to resolve and discuss. Iba sa inyo, kung talagang hindi kayo nagkahiwalay pa, nahandun yung sitwasyon na hindi talaga, may mga sitwasyon talaga na hindi nagkaintindihan, no? Sa nakita ko dito. Na dapat yung pag-usapan para hindi siya lumaki, yung trouble na yon. And, syempre, handito yung forgiveness. Maari ikaw or siya, well, vice versa kasi minsan nang lumalabas, I'm struggling to get over the past. Nandun yung sitwasyon na hindi niya pa makalimutan o hindi pa makalimutan yung mga nangyari sa inyong dalawa. Kung kayo magkasama, ganun din, andun yung sitwasyon na hindi siya makagetting over doon sa mga nangyari o nangyayari sa inyong relationship, ano, sa nakita ko dito. And I don't know if we will ever change. Maaaring isa sa inyo is nagkaroon na ng changes when it comes to a feelings, no? Kung kayo is magkahiwalay na. Kaya handun din yung isang sitwasyon kung hindi niya rin tiyak kung magkakaroon ng pagbabago in this relationship. Ganyan. Or kung kayo is magkasama, maaring merong isa sa inyo is may habit talaga, no? Halimbawa, ikaw, Taurus, or siya, isa sa inyo is seloso, solosa, di ba? Kumbaga, hindi mo maaalis yung mga bagay na yun na pwede siyang hindi magkaintindihan, gano'n. So, nakita ko dito, maaaring magkakaroon mga struggling talaga sa inyong dalawa. Sa magkakahiwalay, ganun din naman. So, nakita ko dito. Maaaring may mga bagay o sitwasyon, isa sa inyo, hindi nyo maipapangako na pwede nyo i-change. Ganun. Tingnan natin, tao na nakakonect kay Taurus. Ano ang nararamdaman mo kay Taurus? Wala. Oh. Tandaan nyo, palagi tayong vice versa, ha? Puro 6 ka. 7. Dalawa 7 mo. 7-7 tsaka 6-6. Thank you. Okay, ang nararamdaman niya sa'yo, Taurus, palagi tayong vice versa, ha? Iyan ninyo. Ang nararamdaman niya sa'yo, ano daw, hindi mo siya pinahalagahan. Hindi niya naramdaman na naging mahalaga sa sa'yo. Naramdaman niya na parang, ginawa mo siyang, option in life, or naramdaman niya talaga na hindi ka naging loyal,
hindi mo binalyo yung understanding niya o hindi mo binalyo yung gusto niya mangyari sa buhay niya. Kasi maaari itong tao na to, Taurus, marami siyang gustong mangyari sa buhay niya. Marami siyang gustong maganap. No, maaring yun hindi mo naintindihan. Kumbaga, sinasabi rin dito at nararamdaman niya sa'yo na it's two emotions, no? Sa nakikita ko dito. Naramdaman niya na parang, alam mo yung sitwasyon na nagkaroon, hindi ko naman masabi na, hindi, in a way of what? Kasi there's a bad decision happen, ang sinasabi siya dito eh. Ganun na sinasabi niya. Alam mo sabihin ko sa'yo, Taurus, na naging mali kang desisyon para sa kanya. Hindi rin naman siguro yun. Sarakit ako. Sa tingin ko kasi dito, ang sinasabi niya kasi is, nararamdaman niya sa'yo, hindi mo siya naintindihan in a way na may mga gusto siyang makamit sa buhay niya. And then, parang hindi mo siya sinuportahan dun sa sitwasyon na yun. Sa nakita ko dito ha. Kaya ang nakita ko sa kanya, nagkaroon siya ng lungkot. Ang parang iniisip mo sa kanya na parang minsan is may mga tinatago siya sa'yo, ganyan, no? Ganun ang nakita niya. And then yung part na yun, natrap siya dun. Kumbaga, bakit ganun? Hindi niya ako maintindihan in a way na gusto ko mangyari yung mga bagay na yun. Pero, hindi niya ako sinuportahan dun. Handito talaga si misunderstood. Handito rin si nag-strangling. Yun ang nakita ko sa kanya. Tingnan natin kung ano ang Taurus, anong nararamdaman mo sa tao na? Taurus, ano ang nararamdaman mo sa tao na to? Okay. Nararamdaman mo sa kanya? Napakarami. Ang dami mo naman gusto sabihin, Taurus. Talaga gusto pahirapan mo yung ate mo? Diyos mayo. Galileo. Okay? Okay na. Kuhanin na natin kasi siya yung bumaksak eh, di ba? Okay, nararamdaman mo sa kanya, ano eh. Kumbaga, or vice versa tayo ha, you still holding dito sa tao na to, ano? Sa nakita ko dito. Andun yung sitwasyon na para sa'yo is, siya pa rin yung pinapangarap mo. Para sa'yo is, andun pa rin yung paghihintay or maaring may nagkakaroon ka ng progressing sa inyong relationship, no? Sa nakita ko dito, maarang nahandun pa rin na you still waiting for a new beginning dito sa tao na to. And then also, pero ang nakikita ko dito is maybe a little bit of avoiding na maaring gusto mo siya kausapin, i-text, ganyan, or anything. Para kasi you still holding eh, dun sa relationship na yun. No? Ang nararamdaman mo sa kanya, yun, hindi mo alam kasi sa ngayon kung paano bang, parang medyo 50-50 or tagilid ang nakikita ko sa'yo na nagkakaroon ka ng pag-aalangan na kailangan ko na ba talaga kalimutan itong taon na to or is fixing na ba talaga, ganun. Parang mayroon pa mga sitwasyon na hinihiling ka or may mga sitwasyon pa na gusto mong mangyari in this relationship. Pero, nahandito ka sa sitwasyon mo na naninindigan ka, na parang napipigilan ka for something, ganun. May ganun ako nakikita sa'yo. Gusto mo siyang i-let go, oo, hindi yung pag-let go, hindi yung thinking for a letting go, pero may sitwasyon pa na may unfinished business talaga. Yun ang nakikita ko. Ganun. Nararamdaman mo sa kanya. Talaga ang dami lumabas ha. Tingnan natin. Tao na lang ako connect kay Taurus. Ano ang intention mo kay Taurus? Or vice versa tayo? Tao na ako connect kay Taurus. Sige na, ikaw na lumabas. Intention mo.
Labas natin to si unfinished business. Bakit? Ang intention mo is the King of Pentacle. Bakit? King of the King. The Wheel of Fortune. Okay, intention niya sa'yo, Taurus, ang nakikita ko dito, hindi ka na, hindi, intention niya sa'yo, actually, sandali hindi ka na importante sa kanya. Pero, ang nakikita ko sa kanya, meron siyang isang bagay o situation in this relationship na na-stagnant siya. Yun na nakikita ko. Baka nandito talaga si unfinished business, ano? May stagnant situation ako. Intention niya sa'yo, gusto niya talaga ng maaring pagkikita or pagkakaisa, pero hindi dahil hindi because of the love eh. Hindi siya love. It's more on because of something valuable situation, things. Parang ganun ang nakikita ko sa kanya. Ganun na, may unfinished business. Yun ang nakikita ko sa kanya. Hindi because of love hindi siya because of love. Siguro kapanatagan ng loob, or baka nga may mga unfinished business, o kaya is ganun. Ganun, meron eh. Meron siyang, kasi kung titignan ko siya, nasa new direction siya, oh. Diba? Hindi to devil. Nasa new direction naman siya. Meron siyang direction sa buhay niya. Kaso, meron something eh. Stagnant talaga siya. No? Stagnant pa to. Merong isang sitwasyon na unfinished. Sa magkakarelasyon naman, kung kayo nagkahiwalay nito ganun. Sa magkakarelasyon naman, ang intention niya sa'yo, Taurus, ang nakikita ko dito, it's more on getting to know each other. Andi siya sa situation na trying to process yung inyong situation this time, kung hanggang saan ang magiging cycle ng buhay, ng relasyon na to. Hindi ko pa nakikita yung it's more on pa siya, naka-stop pa siya. Kasi parang mas inaalam niya pa kung ano ka talaga sa kanya, kung sino ka, kung mabait ka ba, good ka ba sa kanya, gano'n. Sa mga sa magkakarelasyon Parang handun yung kung kayo is bago nito ganyan, o hindi pa talaga, siguro nasa 2 months pa lang kayo, 2 years, ganyan. Mga ganun. So nakita ko dito, or basta bago siya, ganun nakita ko, getting to know each other. Sa magkakarelasyon na matagal na, nahandyan lang kayo into your situation, andun pa rin yung isa, is pilit pa rin ginagawa yung lahat. Pero, in this relationship, pero wala na yung halaga. Alam mo yun? Stable lang. Wala na yung halaga, pero stable lang. Maaring isa sa inyo is, meron talagang isang sitwasyon na nagiging toxic. Yun yung nakikita ko. Yun. Tingnan natin ang kanyang action. Taon na ako na kay Taurus. Anong action mo? Ano action mo kay Taurus? Bakit? Uy! Bakit?
Oh, okay. Okay. Nandito tayo sa Three of Swords, oh. Baka ano, iba dito nagkahiwalay na talaga. Okay. Ang action niya sa'yo, ito is para sa magkakahiwalay. Para sa magkakahiwalay, ando na talaga yung disconnected. No? Ando na talaga yung sitwasyon na hindi na siya interesado in this relationship. Ina-avoid ka na niya. Hindi na rin siya umaasa na mangyayari at magaganap pa rin yung sitwasyon na magiging kayo dito. Maaring pilit niyang inihiwalay yung sarili niya sa'yo, sa nakita ko dito, kasi mas more siya nagpo-focus sa sarili niya more dito, mas nagkukumit siya sa sarili niya. Pero minsan dumarating yung point, no? Dumarating yung point na naaalala ka niya at naguguluhan siya kung ano ba talaga. Alam mo yun? Ganun. Maaring nagpa-flashback ka dito sa utak niya, no? Sa nakikita ko dito. Or vice versa tayo. And then, sa iba naman, sa magkakarelasyon, sa nakita ko dito, is nahandun talaga, ang action niya sa'yo is, action niya ano hindi ko lang alam kung ikaw or siya, Taurus, seloso at selosa, no? Sa nakikita ko dito. Hindi yung pagsiselos. And then yung isa sa inyo, ang nakita ko dito is ina-avoid yung sitwasyon na yun para hindi kayo mag-away, no? Sa nakita ko dito. And then also, isa sa inyo kasi it's more impatient ang nakikita ko dito. Ang iksi ng pasensya. Siguro sobrang selos, no? Kaya umiiksi yung pasensya at nagiging close-minded yung utak. Kumbaga, parang hindi interesado kung ano mga sabihin mo. Kaya nagkakaroon ng misunderstood. Kaya minsan, siguro, handito talaga yung unfinished business, no? Sa nakita ko dito. Yun. Kaya ganun ang nangyayari sa inyong dalawa. No? Yung siguro, yung isa, hindi nakikinig. Ganyan, pinipilit yung gusto niya sabihin, pero hindi naman. Close-minded nga, ganun. Kumbaga, umiiksi yung pasensya. Siguro may nalaman siya na isang situation o na information sa'yo, Taurus, or vice versa, no? Ikaw sa kanya, na ikinainis, no? Sa nakikita ko dito. Ganun. Kaya nahandun yung painful situation sa nakita ko dito. Na sana wag naman mauwi sa separation itong tao na to, itong sitwasyon na to, no? If ever na magka-relasyon kayo. So, iba, hiwalay na kayo. Tingnan natin ang blind spot ng connection to. Ano ba ang blind spot ng connection ito? Iba, tapos na to eh. Pero tingnan pa rin natin. Maaaring ikaw ito, Taurus, or siya. Ano ibig sabihin? Explain nyo sa akin. Okay, ang blind spot na maganon pa ako eh. No? Ang blind spot na connection ito, tandaan mo, maaaring ikaw ito, Taurus, or siya ha. Ang nakikita ko dito, andun yung itong tao na to ha, andun yung pag-aalinlangan niya sa'yo, sa nakikita ko dito, no? Or vice versa. Yeah, andun yung pag-aalinlangan. Andun yung pagdududa, no? Sa nakikita ko dito. Or andun yung situation na isa sa inyo ay nagiging pasaway. Why pasaway? No? Kasi ang nakikita ko dito, parang may tao dito na gusto niya na want to be alone or gusto niya na hanapin yung mas magiging match sa kanya. Kung kayo is kung kayo is magka-relasyon dito, ganun ang nakikita ko. Maaring you are the one of option para sa kanya. Parang nahandun talaga yung thinking na getting to know each other. Ang sabi ko kanina, di ba? Kung talagang ikaw yung match na person para sa kanya. Yun ang nakikita ko sa kanya, ha?
Maaaring nandun talaga yung pag-aalangan sa nakikita ko dito in this relationship. Maaaring inaalam-alam niya pa talaga kung ikaw ba talaga yung tao na yon na pwede niyang panindigan until the end, no? Sa nakita ko dito. May tao rin ako dito na nakikita ko na naging napasaway. Kasi why? Maaaring itong tao na to ay babaero o lalakero. When it comes sa mga magkakahiwalay sa inyo naman is talagang itong relationship na to is nagtapos na, no? Sa nakita ko dito. Or pero, nagtapos na pero handun yung, anak, 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 Nandun yung, anak, nag-commercial ka pa talaga. Handun yung, tapos na pero may naghihintay pa rin, no? Sa nakita ko. Mari ikaw, Taurus, naghihintay ka pa rin or someone is waiting. Di yung mga kagat yan. Ang lakas na trip ito. Yung iba sa inyo, napasok kayo ina-option nitong tao na to. Yun na nakita ko. Maari napaglaruan kayo, no? Kasi nakita ko rin dito na, someone is playing. Sa nakita ko dito. No? So, iba talaga handun na yung alam mo yung handun na yung pag-iwan sa ere. No? Sa nakita ko dito. Yun. Sa iba dito, as in kung kayo is magka-relasyon dito, maaring kayo, thinking pa kayo sa kanya. Pasok mo yung sarili mo. Baka vice versa tayo. Ano ang outcome ng relasyon ito? The Wheel of Fortune. Bakit po? Oh, okay. Pwede explain po sa akin. Okay. Okay. Thank you. Okay, nakita ko na. Okay, ang outcome ng relationship na to, sa nakita ko dito, kung ang isa sa inyo is magbibigay ng effort o magbibigay ng hard work in this relationship, no? Kahit na yung isa is hindi siya talaga ganun ka-support dito sa relationship kasi want to be independent, kumbaga, no? At kung magbibigay ng effort, magbibigay ng patience at understanding in this relationship at ipaglalaban itong relationship na to is maaaring magtagal kayo. Kaso, ang nakikita ko kasi dito ay sa iba ay ito ay maaaring magtagal kayo nito. Hanggang 4 years. No? Baka nga yung iba dito, hiwalay na kayo. 4 to 5 years, hiwalay na kayo. No? Alam mo yung kahit na nag-aaway kayo, pero yung isa is magpapakumbaba or magiging patient, magiging matagal kayo nitong tao na to. No? Kasi sa iba, nakita ko dito, this relationship is napaka-failure na talaga. Kasi why? Andito yung sitwasyon na kahit nagbigay siya ng effort dun sa relationship na yun, sa iba magkakahiwalay, nagbigay na siya ng effort dun sa relasyon na yun, binigay niya yung lahat ng niya, lagi sila nag-aaway, handun yung isa sa inyo is hindi kayo nagpapatalo, no? Handun yung you feel bullying or handun talaga yung sitwasyon na hindi nagpatalo yung sitwasyon o naipasok ka sa isang situation na hindi naging maganda, nag-fail Kasi why? Naging disloyal yung isa at hindi siya naging supportive dun sa isa. Sa nakita ko dito. Ganun.
it's fail talaga. Lack of support, it's lose talaga yung nangyari dito, no? As in, puro away ang nakita ko dito. Pero, may mga tension pa talaga na totally hindi nagtapos dito sa relationship na to. Kumbaga, nasa sa inyo na yung decision na to, no? At the end, kayo ang magdidesisyon. Ganyan. Sa magkakarelasyon ngayon at hindi nagkakahiwalay, ganun. Kung isa sa inyo is magiging patient at hindi kumbaga kahit hindi suporta yung isa at magiging patient, tatagal daw kayo. Pero, andun yung pag-aaway. No? Nandun pala yung pagtatalo, may mga misunderstood talaga. Ako nakikita. Parang ano kayo, away, forgiveness. Ganun nakita ko dito. Tingnan natin ang advice. Advice Universe. The Tower, lumitaw si Tower. Sabihin niyo, nag-iimbento ako. Okay. Okay. Ang advice sa'yo is, this is the time to reset yourself. No? Ang sinasabi dito. This is the time na rin na magkaroon ka ng bagong umpisa, ganyan, sa sarili mo, or in this relationship. Kung saan mang aspeto ng buhay mo yan. Sa trabaho mo, sa pera, sa relationship, kung saan man yan. Resetting yourself and be confident. And then also, this is the time to start a new beginning. Kung alam mo yung isang bagay o situation sa buhay mo na it's not working to you anymore, is kailangan mo nang mag-escape doon. No? Ang sinasabi rin sa'yo dito is getting away with something. Ano yun? Mga away, gulo, hindi pagkakaintindihan, no? And also, kailangan sa'yo is magkaroon ka ng trust sa sarili mo, magkaroon ka ng trust sa mga tao na nakaalam mong pwedeng mong ibigay yung trust mo sa kanila. And minsan daw, tanungin mo din daw yung sarili mo kung ano talaga yung makakapagbigay sa'yo ng happiness, joy, and fulfillment into your life. Kumbaga, baguhin mo yung iyong mga pananaw sa kinabukasan, and then, yung mga i-change mo yung mga dapat i-change sa mga aspeto ng buhay mo. Kumbaga, alisin mo o umiwas ka sa mga bagay na pwede ka ma-disappoint, sa mga bagay na hindi ka maging masaya. Kailangan mong mai-let go, kailangan mong mai-withdraw or mag-escape sa isang sitwasyon na hindi nakakagood sa'yo. Kumbaga, don't waste time. No, ang sinasabi dito. Ganun. Ano ba yun? Sabi, ano ba yun? Halimbawa lang meron akong tao na pilit ko iniintindi siya pero hindi niya ako naiintindihan kasi hindi siya nakikinig sa akin. Bakit ba ako mag-waste ng time sa kanya, di ba? Ganun. Kahit sarado yung utak niya. Di ba? Parang dadadal ka lang ng dadadal pero hindi siya makikinig. Di ba? Kasi panindigan sa niya. O, halimbawa, naninigarilyo ako. Parang wasting time, di ba? Wasting money, wasting time. Tapos masisira pa yung baga ko. Aalisin ko yun. Di ba? And then, umiwas ka daw sa mga away, conflict, kompetensya, or parang piliin mo yung pumili ka ng tamang laban na para sa'yo. Ayun, ako rin. Kanina ko pa iniisip kung ano yun lumabas kasi yun. Kumbaga, choose your battle. Then, dito, no? Yan, this is the time na you need to take it action and kailangan sa'yo is makipagsapalaran sa bagong ikaw. Ganun. Halimbawa,
in the past is napakasilosa mo. Eh, yun yung palagi nagiging conflict sa inyong dalawa, di ba? Kaya hindi kayo nagkakaintindihan. Eh, di buwas-buwasan mo na yun. Yung mga ganun. Yung mga dapat mong i-let go, dapat mong baguhin, i-develop, yan. Tingnan natin ang energy ni Taurus. Ito, puro to ah. Energy ni Taurus. Energy mo nakikita ko sa'yo parang may malalaman kang information or news, message. Maaring ka sa karelasyon mo, maaring sa family mo, or sa trabaho mo, ganyan. Na maaring makaramdam ka ng kaba, takot, pagkabahala, mga ganyan. Sa nakita ko dito. Sa iba sa inyo siguro, when it comes to money, ganyan. And then, yung energy mo rin, meron ka mga situation na gusto mong umpisahan o gusto mong desisyonan, no? O umpisahan o desisyonan. Kaso, ang nakikita ko sa'yo dito is maaring ikaw ay magtithink muna doon. No? Magkakaroon ka ng mga decision making, kumbaga. Magkakaroon ka ng mga choices in life to pursue yung mga bagay na yon sa nakita ko dito. Ganun. And then also, sa iba naman sa inyo ay meron kayong, kumbaga sabihin ko, may obstacle, naman bubulol ako eh. May obstacle na kailangan mong i-face dito. Kumbaga, you need to face your fear. Ganyan. No? May mga bagay na titimbangin mo, mga ganyan, sa nakita ko dito. And then also, is may isang tao, merong isang babae, ako nakikita, na maaring makapag-usap sa'yo. Yung babae na makipag-usap sa'yo. Yun ang nakikita ko. Maaring family mo, maaring karelasyon mo, maaring kasama mo sa trabaho. Yun ang nakita ko. And then, ang nakikita ko, babae o lalaki. Ganyan. Sa iba kasi lalaki to. No? And yung iba sa inyo, may mga iba-block na daw kayo sa buhay nyo. Ganyan. Maaring yung sa iba sa inyo may makipag-usap sa inyong lalaki. Lalaki o babae yun ha. Pero maaring hindi mo siya kakausapin. Ganun. Sa iba ganun ang nakikita ko. Tapos yung iba naman is meron ako nakikita na may co-connect na in a distance. Halimbawa, nasa ibang baryo, nasa ibang bansa, nasa ibang lugar. Yan, may co-connect sa'yo. Karelasyon mo or family. Yan. In a distance situation. May nakita rin ako na magsusorry o mag-a-apology. Yun ang nakita ko. Yung iba naman sa inyo, may mga hihintayin daw kayo. Ganyan. Iba sa inyo, magkakaroon kayo ng doubt. Ganun ang nakita ko. Arigato namaste, God bless.